doon. Yung plano kami dalawa. Okay. Anyway, maraming salamat po sa ating mga kababayan dito sa Croatia. No? Talaga namang napakainit ng inyong pag-welcome sa amin. At talaga naman po, we're so happy to be here with all of you. Pero bago po ako magpatuloy, I am here of course, not only with Dragon Lady Mahardika, but I'd like to introduce also our mga kasama dito sa napakagandang Croatia. Let me begin with my baby sister, Heidi. Ayan po si Heidi, my baby sister from Colorado. Si Belle from Canada. Ito, kilala niyong lahat kung mahilig kayo sa chicharon. Diba? Elena from California. Queen of Chicharon in California. Tapos si Nalim from The Hague. From BBS Germany, si MJ. Tapos si Noemi. Matilda, also from California. Okay? Kami po ay magkakasama apat na araw na. So, isang araw na magsasakalan na po kami. But anyway, alam niyo po, nung ako'y naging tagapagsalita ni Tatay Digong, hindi ko naman nakalain, walang expiration date yung trabaho ko. Dahil just when I thought tapos na yung aking panunungkulan as spokesperson, ang mga walang iya sa Pilipinas, pinakidnap, pinadala sa dahig. Maski wala ng restriction ng ICC, dahilan para pinakailangan na naman na magsalita para sa kay Tatay Digong. Dahil nga po siya ngayon ay doon na-kidnap sa dahig. So, nice mo munang simulan po aking maikling na mensahe sa inyo sa pagbibigay ng napakamainit at mataintig na pasasalamat galing kay Tatay Digong dahil sa inyong walang kupas na suporta at pagmamahal sa kanya. Yan po ang nagbibigay lakas sa kanya na harapin ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay. At siyempre po, ang pakiusap ni Tatay Digong, pagpatuloy po natin ang pagdarasal sa kanya, lalong-lalo na napaparating na po ang kanyang confirmation of charges. Ang ibig sabihin po ng confirmation of charges, ito po yung katumbas ng preliminary investigation ng Piskalya sa Pilipinas. Ang pagkakaiba sa ICC, kulong muna maski wala pang probable cause. At kaya nga po malungkot, 11 months nang nakakulong si Tatay Digong bago man lang simulan ang proseso na malaman kung merong sapat kang ebidensya para magpatuloy sa paglilitis. Pero alam niyo po, God is good. Dahil unang-una po, marami na pong nagkaroon ng lakas na loob, manindigan para sa katotohanan. Sa kauna-unahang pagkakataon po, nakakuha ko ng impormasyon na ilang mga kababayan natin ay maninindigan kung paano sinuhulan ng mga pwersa ng kadiliman ang mga ICC investigators sa Pilipinas. Asahan niyo po na ilalabas ang kanilang testimonya bago pa mag-hearing sa ICC. At syempre po, wala pa rin po tayong tigil sa pagdarasal. Ngayong appellate chamber ay magdidesisyon na wala na talagang jurisdiksyon ng ICC dahil natulog sa kangkungan ang prosecutor ng ICC. Nakasaad sa ICC, kailangan kung magsisimula ng kaso sa ICC at nagbitiw ang isang bansa. Gawin yan sa loob ng isang taon, pero ang prosecutor natulog sa pansitan pangalawang taon bago sinimulan ang preliminary investigation. Patuloy po tayo nagdarasal dahil nung unang pagkakataon na nagkaroon po ng pagkakataon ng hukuman na mag-issue ng desisyon sa jurisdiction, tatlong bumoto na mayroong jurisdiction, dalawa ang bumoto na walang jurisdiction, kinakailangan na lang po natin isang boto, uuwi na si Tatay Digong. At siyempre po, kailangan magpatuloy tayo na magdasal na sana po, thine will be done.
Bawal pong ipagdasal na mamatay ang isang tao kahit gano'n siyang kasama. Pero, pwede namang ipagdasal, Lord, protect us and deliver us from evil, that is known as the Marcos regime. Hindi po kasalanan yon. At kaya nga po namin ito ngayon, si Maharlika, hindi ko nahaharap. Pahabaan pa ang aking mensahe para tayo makapagsayawan na. Dahil si Maharlika, merong orasyon para sa mga bulate! Dapat ito kailangan ng bulate! At pagkapos na ang paghihinagpis at paghihirap ng bayan, without further ado, the Dragon Lady, ladies and gentlemen, Maharlika! Grabe naman ang introductions, folks. Thank you so much. My partner sa pakikipaglaban sa mga bangag. Yes, meron po tayong orasyon kada na-stress na madaling araw. Para sa mga bulate, yung mga bulate nyo sa garden, dapat itayatin nyo ng pumirma para matapos yung paghihirap natin sa mga bangag. But seriously speaking, mga palangga, mga kababayan, maraming salamat dahil ngayong gabi ay nagtipon-tipon tayo dito. At alam naman natin ang dahilan kung bakit tayo nagsama-sama dahil sa pagmamahal sa bayan. At syempre, pagmamahal kay Pangulong Duterte. So, sino dito ang mga nabudol? So, lahat tayo nabudol. So, masama nga na nangyari dahil nabudol tayo, pero may maganda rin na naging epekto dahil nagsama-sama tayo at naging magkakaibigan tayo. Dahil sa nabudol sa atin, nagkaroon tayo ng pagtitipon at patuloy na tumapak para labanan yung nabudol sa atin, si Bangag. Si Marcos Jr. Nakakalungkot dahil siyempre naman, pinalagin niyo ako na isa talaga sa pinaka-loyalista ng Marcos. Pero as early as August of 2022, nung nakita ko na talagang walang patutunguhan ang Marcos regime o Marcos administration, talagang ako'y nag-aklas na. Nag-aklas para sa katotohanan. Siguro naman, ang karamihan sa iyo ay napatuloy ko ating mga in-expose na mga kinasasangkutan ng Bangag administrasyon ni Marcos Jr. Pagnanakaw, pagiging adiktos, pagiging botomesa, lahat ng kasamaan ay sinalo ng Bangag Jr. Kaya naman tayo, hindi pa rin tumigil sa pakikipaglaban sa kabila ng pagpuputol. Nagsama-sama tayo dahil hindi natin sila papayagan na magtagal sa pambubudol natin, pambubudol nila. Alam naman natin, folks, di ba, na ang intensyon talaga ng Bangag ay manatili sa pwesto. At isa yan sa in-expose ko sa inyo noong 2023. Kaya naman ganon ang pagtira nila kay Inday Sara at ganon din ang pagpakidnap nila kay Pangulong Duterte dahil wala na pong pinakamalakas na political family na lalaban in behalf of the Filipino people kundi ang mga Duterte. Kaya naman gusto nilang gurgurin si Inday. Ayun naman, nagtagumpay sila sa pagpakidnap kay Pangulong Duterte. So hindi rin tayo titigil para pigilan ang kanilang tuloy-tuloy na pagbabalangya sa ating bayan. At nagpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil sa kabila ng pagka-busy ninyo dito, ay nagkaroon talaga kayo ng chance na magtipon-tipon para magsama-sama tayo dahil lahat tayo ay nangarap na gumanda ang ating bayan. Alam naman natin lahat kayo dito ay maganda na yung sitwasyon dito sa Europa, pero hindi pa rin tumitigil ang inyong pagtibok ng inyong puso para sa lupang sinilangan. Kaya sa lahat po na nandito, sa mga Pilipinong nanonood sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, mabuhay kayo lahat! Maraming salamat! Tuloy ang laban sa mga Bangag. Thank you for a wonderful statement, Ms. Maharlika. So next, Harry. distraction ban. Right now, Harry, and then
Let's welcome, again, Mr. Duban. Let's give them a round of applause, please. Ay, masayang balita at mabuting balita ngayong araw pong ito ha. Pinawalang bisa po ngayon ng Korte Suprema yung ginawa ng mga bangag na ililipat ang pondo ng PhilHealth, 69 billion, para gamitin para sa infrastruktura. Ay naku po, alam nyo naman po, tayo talagang nagsulong ng universal healthcare at talagang layunin natin ay talagang para lahat ng Pilipino ay hindi na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Alam nyo ba, dito nga sa aking karanasan dito sa Europa, no, dahil dito sa Europa ko natutunan yung universal healthcare na yan. Una-una po sa Inglaterra nung ako'y nag-aral. Abay, na-shock talaga ako dahil nung ako'y pinapunta ng community nurse sa community center, ay binigyan na kaagad ako ng 3 buwan ng gamot at saka libre daw ang lahat ng aking blood test kada 3 buwan doon sa pinakamatandang hospital sa buong mundo, yung St. Thomas Hospital, kung saan din nagtrabaho si Florence Nightingale. At na-shock nga ako na wow, libreng-libre ang aking mga gastos, no, dahil under universal healthcare po talaga, hindi lang po yan insurance. Bagamat yung mga kayang magbayad, meron din nga talagang binabayad, no? Pero ito po talaga ay pagtugon at sa obligasyon ng Estado na ibigyan ng mabuting kalusugan ang mga mamamayan, no? Kaya napakabuti po talaga niyang universal healthcare na yan. Kakahiya nga po nung aking in-sponsor yan sa Kongreso, abay itong aking staff, hindi man lang pinalitan yung ministry to department. Talagang ginaya yung batas ng UK, no? Well, hindi po siya perfecto kasi ang nangyari, dahil ko talaga sanang buwagin yung PhilHealth. Bakit? Kasi pag PhilHealth, ang buong akala nila insurance. Hindi po. Ang malaking pagkakaiba sa insurance at saka universal healthcare, sa insurance, yung mga benepisyo ng mga miyembro ay nakadepende lamang sa mga nakolektang premiums, no? Pero sa universal healthcare, talaga aminado tayo na kulang ang mga premiums para bigyan ng solusyon, no? Yung libreng paggamot at libreng gamot para sa lahat, at kinakailangan tustusan ng pondo galing sa kaban ng bayan. Sa ating batas po, ang funding ng PhilHealth para sa universal healthcare ay manggagaling sa, number 1, budget ng pangtaunang budget. Kaya dapat po talagang binibigyan ng pangtaunang budget ang PhilHealth kasi hindi naman talaga sapat yung premium sa ibinabayad, no? Pangalawa po, yung sa sin taxes, yung nakakolekta po sa tobacco at saka sa mga alcohol, kalahati niyan talagang dapat mapunta sa universal healthcare. Tsaka kalahati ng kita ng PAGCOR, kalahati ng kita ng PCSO, no? At syempre meron pa rin doon sa budget ng Department of Health. Alam natin po na hindi sapat-sapat yan para sa ngayon ay magawa yung nangyari sa akin sa Netherlands, so dito sa Netherlands, na libre talaga ang aking operasyon. 2 operasyon na pong nagawa sa akin, isang major sa spine, isang minor sa scalp, no? At lahat po yan ay sagot ng universal healthcare ng Netherlands, no? Alam ko naman po na wala pa tayo sa puntong yon kasi naman unang-una ang Netherlands laking yaman kaysa sa Pilipinas. Pangalawa, 15 million lang po ang katao nila, tayo 110 million. So alam ko na kinakailangan mag-ipon pa ng pondo para yung pondong yon ay magamit nga para sa universal healthcare. At saka hindi po yan parang parang pondo ng GSIS na dapat ini-invest. Lahat po, kabuuan ng pondo na napupunta sa PhilHealth, dapat po yung gamitin para lamang sa unang-una, karagdagang benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth, at pangalawa, para po pababain ang premiums na binabayaran ng mga miyembro ng PhilHealth. Kahit ano pa pong ibang dahilan ng paggastos ng PhilHealth, yan po ay labag sa batas. At dahil dyan po, yan po naging desisyon nga ng Korte Suprema, no, na ang pondo ng PhilHealth dapat mapunta lamang sa universal healthcare, hindi yan ginagamit sa infrastruktura. Dahil ang nangyari po sa oral argument, inamin nila na ba itong pera ng PhilHealth na 69 billion ay ginamit para sa tulay na nagkaroon na naman ng pondo galing sa South Korea government, no? Ang dahilan ng gobyerno meron daw supposedly crisis, no? At pag nagkaroon ng crisis po pwedeng maglipat-lipat ang presidente ng mga pondo. Sabi ng Korte Suprema, hindi, kasi wala namang deklarasyon na merong krisis, dahilan para mag-exercise ng kapangyarihan yung presidente na maglipat-lipat ng pondo, no? At saka pangalawa, sinasabi pa ng president ng Korte Suprema, pero ito ay hindi kabahagi naging ruling, no? Kasi ito ay hindi naman talaga
kumbaga ang issue na dinala sa Korte Suprema kung ano yung kapangyarihan ng Kongreso at ng Ekotibo na gumastos galing sa unprogrammed funds, no? So marami mga nagdi-dissenting dyan na nagsasabi nga na basta unprogrammed funds, yan talaga ay labas at labag sa saligang batas, dahil ang sabi nga ng ating saligang batas, wala dapat lalabas sa pondo ng kaban ng bayan nang walang basbas ng mga representante ng taong bayan, at ang basbas ng mga representante ng taong bayan, yan ay sa pamamagitan ng pangtaunang batas na pinapasa na pantaunang budget. So, pero malinaw po sa desisyon ng Korte Suprema, hindi po pwedeng gamitin ang pondo ng PhilHealth kung hindi para sa universal healthcare. Hindi po pwedeng gamitin yan para sa mga kalye, sa mga tulay, dahil yan ay para lamang sa kalusugan ng marami, at bilang pangunahing nagsulong ng universal healthcare sa Kongreso, ng 17th Congress, sinasabi ko po, tama po ang Korte Suprema, dahil ang ating intensyon talaga, gamitin lamang ang pondo ng universal healthcare para darating tayo sa punto kung nasaan ngayon ang mga bansa ng Europa, kasama ang Inglaterra at Netherlands, kung saan ako nakinabang sa universal healthcare, na libre na dapat ang lahat ng gamot at libreng paggamot. Kung hindi man tayo makabigay ng libreng gamot at libreng paggamot, at least mas marami ng mga cases ang pwedeng mabigyan ng pondo ng PhilHealth, nang sa ganon hindi naman masyadong masakit sa bulsa ng mga mamamayan. Pero sa ngayon po dapat ang ating target magkaroon na ng zero billing para sa lahat, no? Siguro naman po pwede natin gawing zero billing yan dun sa mga pampubliko, mga ospital na pinupuntahan ng mga mahihirap, at hayaan na natin na yung mga mayayaman magbayad kung kakayanin naman magbayad, no? At least yung mga talagang nangangailangan ng tulong sa gobyerno, sila dapat ang magkaroon ng zero billing, no? At sa tingin ko ngayon ay nagagawa na yan, no? Dahil sa batas na universal healthcare at saka dun sa malasakit na batas naman ni Senator Bongo. So complementary po yan, no? Pero sa totoo lang, yung malasakit, yan naman po talaga ay fina-fast track lang. Fina-fast track niya yung objective na universal healthcare. Ang objective talaga ni universal healthcare, zero billing para sa lahat, no? Lalong-lalo na sa mga mahihirap. So bukod pa doon sa tagumpay na kinakailangan ibalik ang pera na dapat na ang sabi ng presidente mismo, Presidente Marcos Jr. ay ibangag according to the sister, ang sabi ng Korte Suprema dapat ibalik yan. Pero alam niyo pa, bukod doon sa deklarasyon ng Korte Suprema na mali ang nangyari, nagkaroon po tayo ngayon ng isang malinaw na basehan para i-impeach ang Marcos na sinasabi ni Amy Marcos na bangag. Pangalawa na po ito. Ang unang ground niya ay siyempre dahil siya ay bangag, sang-ayon sa kanyang kapatid, no? Siyempre po yan ay impeachable dahil yan po ay betrayal of public trust. Siya po ang presidente, siya po nagpapatupad ng batas, pero dahil siya mismo ay lumalabag sa batas dahil ang paggamit ng droga ay illegal, talaga pong impeachable ground yan. Pangalawa, ito na naman po, no, yung sinabi ng Korte Suprema na ito ay illegal, itong paglipat ng pondo galing sa universal healthcare ng PhilHealth papunta sa ibang mga gastusin. Ang sabi ng Korte Suprema, illegal yan dahil hindi nga po pwede gastusin para sa ibang bagay ang pondo ng universal healthcare. Kaya naman po, pangalawang ground yan for impeachment ni Marcos Jr. Antayin na lang po natin kung sino talaga ang maghahain ng impeachment complaint, at sana yung maghahain ng impeachment complaint isama na itong desisyon nito, dahil ito malinaw na malinaw. Korte Suprema na nagsabi illegal yan, at sinabi naman ng dating presidente ng PhilHealth, Ledesma ata ang pangalan nun, na siya naman po ay naglipat lang nitong pondong ito dahil sa utos mismo ni Marcos Jr. Alam niyo, sa tingin ko, kung hindi siya bangag, alam niya na hindi niya magagawa ito. Kasi ano ba naman yun? Miski hindi siya college graduate, malinaw sa batas, oh. The funds intended for universal health care shall only be for the purpose of increasing the benefits received by the members or reducing the premiums. O ano ba naman mahirap intindi doon? Miski naman ikaw ay high school graduate, dapat naintindihan mo at nag-graduate naman siya sa LaSalle Green Hills. So sa tingin ko naman, as a high school graduate, yung common meaning ng batas ay madali naman maintindihan at hindi dapat na naging dahilan para siya ay mag-utos sa isang illegal na bagay. So bukod pa po dun sa pangangalaga ng Korte Suprema dun sa pondo ng bayan at
pagsisigurado na yung layunin ng batas na ating sinulong na magkaroon ng libreng paggamot at libreng gamot ang lahat at wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, itong decision po ito ay sinyales na dapat na talagang patakalsikin sa pwesto si Marcos Jr. dahil siya po'y gumawa na naman ng isang impeachable offense. Itong paglabag po sa batas, ito po ay isang betrayal of public trust o di naman kaya culpable violation of the Constitution, no? Dahil ang ginagawa nga po niya ay siya na mismo ang nag-aarrogate. Kumbaga, yung kapangyarihan ng Kongreso na magpasa ng pantaon ng budget, ay yan po ay binaliwala niya. Dahil yung pondo na nakalaan ayon sa Kongreso dahil sila nagbuo ng batas sa Universal Healthcare Law at saka yung mga special na batas, binaliwala ng Presidente. So ibig sabihin, yung Presidente in saying na gagamitin ang pondo ng PhilHealth para sa ibang bagay, exercise legislative powers which is also a culpable violation of the Constitution and also a betrayal of public trust. So dalawa po yung basihan para sa impeachment pagdating po dito sa PhilHealth. Hindi lang po betrayal of public trust dahil siya ay lumabag sa batas, kasama na rin po dyan yung arrogation of legislative powers which is culpable violation of the Constitution. So malinaw po sa desisyon nito ha, wala na pong dahilan para manatili sa pwesto ang mga bangag. Ang mga bangag, gaya ng sinabi ng Manang Aimee ni Marcos Jr. ay dapat nagpapahinga na, nagpapagamot, nagpaparehab at nag-aalaga na lang ng matandang nanay. Alagaan ang sarili kasamang matandang nanay. Wala pong masama dyan sa sinabi ni Aimee Marcos at ako naman po inuulit ko lang. Dahil tayo naman ay mapagpatawad bilang isang lahi, ang mga Pilipino, no? Pwede na natin siyang patawarin kung ngayon pa lang, susundin na niya yung kanyang Aimee Marcos at siya po ay magpapagamot na at mamahinga na, umuwi na, mamahinga, magpagamot, alagaan ang sarili dahil kahit papano naman ang buhay niya ay mas importante pa rin sa kahit anong titulo na siya ay mayroon. So mga kaibigan, today is a good day dahil ang Korte Suprema talaga namang pong sumaklolo sa taong bayan para masigurado na ang kaban ng bayan na nakalaan para sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga mahihirap na hindi makabayad ng gamot at paggamot ay mapupunta para sa ganyang mga gastusin. At nanggagalak po ako at nagpapasalamat sa Korte Suprema bilang pangunahing otor ng Universal Healthcare dahil tinaguyod po ng Korte Suprema ang batas, tinaguyod po ng Korte Suprema ang karapatan ng kalusugan at tinaguyod po ng Korte Suprema yung pananagutan. Dahil siyempre, dahil nadeklarang illegal yung ginawa ng Presidente, meron po yung katuwang na pananagutan. At yan nga po ay sa pamamagitan ng impeachment. So, marami na po tayong sandata para matanggal ang Marcos Jr. Kinakailangan na lang po gawin natin, gamitin natin ang saligang batas, gamitin natin yan sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Tanggalin na po ang hindi kayang mamuno gaya ni Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At sa muli nating pagkikita, ito pong Spokes ng Bayan, inyong Spokes ng Bayan, palagi nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!